Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo mag-share ng daily devotion. Dito na po tayo ngayon sa Levitico chapter 2. Ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 2, 1 to 4 po. At sinasabi po sa talatang ito, handog na pagkaing butil. Kung may maghahandog na pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubulbulan ng insenso bago dalhin sa mga pari. Ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito'y inihandog kay Yahweh. Ang usok nito ay nagiging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin. Last verse po. Kung luto sa pugon ang handog na pagkaing butil, ay kailangan ito ay yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya lutuin ng manipis at pahiran ng langis. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita. Amen po and glory to God. Bye-bye. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 2 verse 9 to 12. Kukunin ng pare mula sa handog ang bahaging pang-alala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkain handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkain butil na may pampaalsa sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y hahandog sa akin. Kung ang unang bunga naman ng halaman ang iyong ihahandog, huwag ninyong itong susunugin sa altar. Amen. Levitico chapter 2 verse 13 to 16. At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog ng harina. Huwag mong titiising magkulang sa iyong handog na harina ng asin ng tipan na iyong Diyos. Lahat ng alay mo'y ihandog mo may asin. At kung maghahandog ka sa Panginoon ng handog na harina na pangunang bunga, ihahandog mong pinakahandog na harina na iyong pangunang bunga ay sinangag sa apoy, mga murang butil na pinipi. At bubusan mo ng langis yaon at lalagyan mo sa ibabaw ng kamangyan. Yaon nga'y handog na harina. At susunugin ng sa saserdote na nakakaalala ni yaon ang bahagi ng butil na pinipi at ang bahagi ng langis pati ng buong kamangyan ni yaon. Handog nga sa Panginoon ng pinaraan sa apoy. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Leviticus 2 verse 1 to 3. When anyone brings a grain of offering to the Lord, their offering is to be of the finest flour. They are to pour olive oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's sons, the priest. The priest shall take a handful of the flour and oil, together with all the incense, and burn this as a memorial portion on the altar, a food offering and aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is a most holy part of the food
offerings presented to the Lord. Yun lang po, purihin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Leviticus chapter 2 verses 4 to 6 na sinasabi, "Now when you bring an offering of a grain offering baked in an oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mixed with oil, or unleavened wafers spread with oil." 5. If your offering is a grain offering made on the griddle, it shall be of fine flour and unleavened, mixed with oil. 6. You shall break it into bits and pour oil on it. It is a grain offering. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 2 verses 7 to 9. Ito po ay para kay Reed Galindo. Ito po ang nakasulat. If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of the finest flour and some olive oil. Bring the grain offering made of these things to the Lord. Present it to the priest, who shall take it to the altar. He shall take out the memorial portion from the grain offering and burn it on the altar as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makita sa book of Leviticus chapter 2 verses 10 to 12. Ito po ay English version. Ito po ang nakasaad. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is the most holy part of the food offerings presented to the Lord. Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast. For you are not to be born any yeast or honey in a food offering presented to the Lord. You may bring them to the Lord as an offering of the first fruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Muli at ako po'y magbabasa po ulit dito po sa Levitico. Ito po'y para kay Mrs. Kasi masama po yung pakiramdam niya. Parang tatalangkasukin yata po. At ang akin po kong share dito po sa verse 13 hanggang 16 po. English translation po. Ang sinasabi nga po sa talatang ito, "Season your all grain offerings with salt. Do not leave in salt of the covenant of your God. Out of your grain offerings, add salt to all your offerings. If you bring a grain offering of first fruit to the Lord, offer crushed heads of a new grain roasted in the fire. Put oil and incense on it. It is a grain offering. The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain in the oil, together with all incense, as food offering presented to the Lord." Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang banal na salita.